Tiniyak ng Department of Science and Technology at Philippine Coconut Authority ang patuloy na pagsuporta sa mga programang tutulong sa mga magsasaka ng nyug sa tulong na rin ng research initiatives para mapalakas pa ang industriya. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Marami sa mga kababayan natin ang umaasa sa pagnyunyog. Kaya malaking bagay ang pagtutok ng pamahalaan dito. Sa ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binigyang diin ng Pangulo ang kahalagaan nito sa pamamagitan ng pagtatanim ng nasa 100 milyong puno ng nyog. Anya ngayong taon naabot na sa 15 milyon na puno ng hybrid at matataas na klase ng binhi ng nyog ang itatanim sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa Philippine Coconut Authority, makakatulong ito para muling manumbalik ang industriya dahil makakambag ito sa produksyon ng nyog at maging biodiversity. Ayon sa PCA, nalagpasan nila ang target nilang 8.6 million coconut seedlings na naitanim noong 2024. Since biological crop itong ating coconut, madali lang magpatubo. You have to put the nuts, yung nyog, ilalagay mo yan sa nursery using good agricultural practice, i-rear mo siya as seedling in 3 to 4 months, pwede mo na siyang itanim on ground. Ang coconut planting sa Pilipinas is a very good investment dahil yung tinanim mo ay pwedeng tumagal ng more than 50 years. Sa isinagawang Congress ng PCA at Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o PICARD ng Department of Science and Technology, tampok dito ang iba't ibang research initiatives pagdating sa coconut research and development gaya ng pest management, post-harvest at iba pa. Upang makita rin natin what are the R&D gaps along the technology chain of the coconut production until its adoption. Na ultimately ang makikinabang ay ating mga magsasaka ng niyog. Pinagsasama-sama natin yung magagandang traits ng ating germplasm upang maka-develop tayo ng mga outstanding varieties ng coconut. Tampok din dito ang iba't ibang produkto mula sa nyog gaya ng virgin coconut oil, asukal, juice, handicrafts at iba pa. Para sa magsasaka ng nyog na si Estelito mula sa San Pablo, Laguna, malaking bagay na malaman nila ang iba't ibang programa na makakatulong sa kanila. Yan na kami binuhay ng aming mga magulang, pinag-aral. Kaya malaking bagay ang puno ng nyog sa aming pamilya. Siya yung bumuhay sa amin, nagparal sa aming 8 magkakapatid. Para naman kay Reden ng Farmers Cooperative sa Quezon, malaking tulong ang intervention sa pangangailangan nilang mga magsasaka. Sa niyugan mo, kasi nga mahina ang iyong ani ng nyog, so ang paraan para makabawi yung mga coconut farmers, so magkaroon ng intercropping. Ang intercropping pwede yung cash crop kung tawagin, yung pagtatanim ng gulay sa loob ng nyugan. So yun ang nakikita namin isang magandang tulong para sa mga coconut farmers. Samantala, pinanawagan din ng Pangulo sa Kongreso ang pag-amyenda sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act sa kanyang SONA. Ayon sa PCA, makakatulong ito para mabigyan ng prioridad ang productivity gaya ng pagtatanim. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.